Ito yung tablet na 7,000 plus lang pero makukuha mo ng 4,000 sa kanyang early bird price. This is the itel Vista Tab 11, another sulit na tablet from itel. Naka 6,000 mAh na battery na rin to, so kahit mag-gaming kayo or gamitin nyo ito magdamag, hindi agad-agad malolobat. Malaki na rin yung kanyang storage, plus ang ganda rin yung kanyang design. Perfect talaga sa mga students na naghahanap ng budget na tablet. So tara, samahan nyo ako at pag-usapan na natin itong tablet na to. Bali na-unbox ko na to guys, pero papakita ko pa rin sa inyo yung laman ng mismo niyang box. Syempre, andito yung mismong unit na napakaganda, si Vista Tab 11. Hindi pwedeng mawala dyan guys, may kasama rin siyang charging brick na 10 watts at charging cable. And then syempre, may kasama rin siyang user's manual at hindi pwedeng wala dyan yung pin ejector. And ito, nakakatuwa kasi meron na rin siyang kasamang case. So, diba? Hindi mo na kailangan bumili ng case sa mall pag bibila ka nito kasi may kasama na. So, pumunta muna tayo sa main specs. Ang chipset ito guys is Unisoc T615, naka 10.1 inch na IPS LCD display, 4GB of RAM na expandable, 128 of internal storage, 6,000 mAh na battery na may 10 watts charging, 8MP main at 5 selfie camera at meron siyang 4G connectivity. Pero na rin itong mga built-in apps for kids at mga AI features na i-explain ko sa inyo mamaya. Pero guys ako na nagkasabi sa inyo na nung nahawakan ko tong tablet na to, masasabi ko lang talagang parang premium feel siya kahit napakamura ng presyo niya. So sa build quality naman tayo guys, meron siyang glass front, plastic back and then plastic frame, and medyo manipis yung bezels niya. Pumunta tayo sa kanan, andito yung kanyang Type-C port. And then pagdating naman sa kaliwa guys, andito yung kanyang mismong mic. And then napansin ko guys nasa taas niya or nasa kaliwang taas yung mismong camera niya. Wala siya sa mismong gitna kagaya sa ibang mga tablet. Pagdating sa taas, andito naman yung kanyang mismong power button, volume rocker, and yung isa pang speaker. And then sa baba naman yung dual SIM tray na may micro SD slot din. Tapos yung isa pa niyang speaker. And manipis lang din tong tablet na to guys. Meron lang siyang 7.9mm thin. Plus 10 inch nga lang yung display niya. So talagang lightweight lang at magaan siyang hawakan. So usapang display guys, naka 10.1 inch to na IPS LCD, 60Hz screen refresh rate, 1280x800 resolution, naka widevine L3 nga lamang siya. So hindi tayo makakanood ng mga full HD content sa mga streaming platforms. Pero guys, pwede naman tayo manood ng 1080p sa mismong YouTube app niya. And kung mapapansin nyo guys, medyo manipis yung kanyang bezels, pero may kakapalan ng konti yung sa kanyang chin or baba sa yung sa taas. Pero di naman big deal sa akin kasi masarap pa rin manood dito ng mga contents, mga movies, kasi kahit papano buhay naman yung colors na pinoproduce ng tablet na to. So pumunta naman tayo sa kanyang screen brightness. Meron to up to 400 nits of peak brightness. So napansin ko lang, pag outdoors or direct sunlight, medyo mahirap akong makita yung display niya. Pero pag mga indoors naman is okay na okay naman. Wala naman akong problema sa kanyang screen brightness. So tara guys, pumunta naman tayo sa ibang features ng tablet to na nagustuhan ko. Unang-una na dyan is yung kanyang split screen. Okay, so gamit na gamit ko to lalo na pa nag-take down notes ako, gumagawa ng script, nag-search sa web, or kahit gusto ko lang magbukas ng dalawang apps, gumagana yan. Meron siyang split screen. At guys kahit dalawang beses nakabukas yung dalawang apps na yan sabay-sabay, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag. Meron din to guys AI voice assistant like Ivana. So yes, gamit na gamit ko rin yan lalo na pag naghahanap ako ng kung ano sa internet, and mas nakakatulong itong AI assistant na to. So sa video editing, napansin ko na mas malag siya pag mga 4K or 2K yung in-edit yung na resolution. So mas maganda kung 1080p pababa lang yung mga videos na i-edit nyo. So yes, pwede rin siya pang video editing. So sa mga work and students naman na gumagawa ng mga resumes or kung ano-ano pa, pwede rin kayo dito guys mag-edit or gumawa dito sa Canva. And na-enjoy ko rin dito guys sa iba't ibang klase ng styles, templates, at napakadami nyo pang pwedeng ma-edit using this tablet. So sa mga artist naman, may enjoy nyo rin dito kasi pwede kayo syempre mag-drawing. Walang lag nung dindownload ko yung apps na concepts, and kita nyo naman enjoy na enjoy ako mag-drawing kahit napakapangit ko mag-drawing. Wala akong katalent-talent dyan. And walang kasamang pen tong tablet na to, pero pwede kayong bumili sa itel ng itel Smart Pen nila or kaya naman Universal Stylus Pen. And isa pang kukompleto dito guys, meron siyang dual SIM slot. O diba, hindi nyo na kailangan mag-hotspot sa mga phone nyo gaya ng ibang tablet na wala man lang SIM slot. So 4G connectivity, okay na yan. Pero syempre hindi siya kasing bilis ng 5G. And sa mga mommies and daddies naman dyan, may enjoy nyo rin to kasi meron tong mga built-in apps for kids kagaya ng Learning Center, AI Study, and iDraw na talaga naman tsak may enjoy to ng mga bata kasi meron siya for coloring, drawing, at napakadami pa actually. So perfect ito guys kasi mas maganda ito para sa mga bata kesa naman maaga silang matuto ng mga mobile games. So pumunta muna tayo sa presyo ng tablet na to. Ang kanyang official price is 7,999 pero yung kanyang early bird price is 3,999 lamang. So para sa ganyang kababang presyo guys, ewan ko na lang kung magrereklamo ka pa sa tablet na to. Usapang processor, this is powered by Unisoc T615, 4 plus 8GB of RAM, 128 of internal storage. Napansin ko din na naka Android 14 siya. So natry ko na to
sa iba't ibang klase ng games. Napansin ko sa COD nasa low graphics lang siya. Pero ayun, okay naman siya pang games. Yun nga lang pagkatagalan, medyo nakakaramdam ako ng konting lag. And then hindi ko rin magamit yung gyro dito sa COD, so wala tang gyroscope to. And then pagdating naman sa Honor of Kings, nasa low to medium graphics lang ang pwede. And dito medyo smooth siya, pero pagkatagalan ganun din, medyo nakakaramdam ako ng konting lag. But at the same time, no, hindi naman ako magrereklamo kasi hindi naman kalakasan yung kanyang chipset. Pero yung iba pang mga games na din-download ko, like mga offline games at kung ano-ano pa, hindi naman ako nagkaroon ng kahit anong problema. So in short, itong tablet na to, hindi talaga siya for gaming. Pero kung mga basic or mga alam nyo yun, hindi naman ganun kabigatan ng games, pwedeng-pwede itong tablet na to. So natest ko na rin pala ito sa Antutu Benchmark. Ito yung kanyang score, umabot ng 388,000 plus points. And ito naman yung kanyang breakdown points. So not bad na rin guys para sa presyo ng tablet na to. So usapang camera naman, meron itong 8 megapixel main and 5 megapixel selfie camera. Sa video recording, yung kanyang rear is 1080p at 30 fps. Sa front naman is 720p at 30 fps. So kung mapapansin nyo guys, yung mga kuha ko hindi ganun ka-detailed, medyo patay din yung mga kulay, no? So which is expected na yan para sa isang budget na tablet. So I think pwedeng to pang take lang ng mga sample shots or yung mga quick documents, mga ganun. Kahit yung kanyang selfie guys is hindi rin ganun kaganda, pero pwede na. Okay, so usapang battery naman, meron tong 6,000 mAh capacity na battery, 10 watts charging. At nagustuhan ko dito guys, since 6,000 mAh siya, kaya na itong tumagal guys kahit halos 2 araw. So ang hindi ko lang nagustuhan dito, naka 10 watts lang siya. So yung kanyang charging time from 15 to 100% isinabot ng halos 2 hours and 43 minutes. So yes, makunat yung battery niya, pero napakatagal niya talagang mag-charge. So overall, ito masasabi ko, yes, pwede to sa mga bata, sa mga students, or kahit ikaw guys na gustong-gusto mo lang ng for entertainment at ayaw mo na sa phone mo na maliit. At ang nagustuhan ko kay Itel guys, hindi mo nga talaga kailangan gumastos ng sobra-sobra para sa isang tablet. Lalo na kung ang gagamit lang naman mga seniors, parents, or kaya naman mga bata. So sa presyo nito na 4 to 7,000 pesos, hindi man ganun ka-perfect, talaga naman masasabi ko na 100% sulit to. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo tong video na to, give it a thumbs up at syempre wag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!